ang pag-i-imagine o pagpapantasya sa isang babae. Kung ito'y nasa isip lamang, hindi natin masasabing ito'y krimen dahil hindi ito na isisiwalat. Nasa puso, nasa utak ng isang lalaki. Pero pag ito'y ibinulalas niya at ipinagmalaki sa publiko ang kanyang pagpapantasya sa isang babae, this is definitely a sexual innuendo. So, hindi pwedeng sabihin na walang krimen kung ito'y ibinulalas at ipinagmalaki pa sa publiko ang isang pagpapantasya sa isang babae. Bilang babae ba, na-offend kayo? Na-offend ako para sa lahat ng kababaihan, lalo na kung ipagmamalaki pa na karangalan ng isang babae na siya ay pagpantasyahan. Dapat pa bang ipagpasalamat na ang lalaki ay nag-iisip ng malaswa sa iyong pagkababae? Siguro mas maganda pong itanong nyo yan, lalo na Alvin, itanong nyo yan sa wife ni Congressman Suntay. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. On other topic, Yusek, sabi kahapon ni Congressman Suntay, hindi raw serious yung threat ni VP Sara kay Pangulong Marcos. And para some sort of ma-justify yung kanyang premise, nagbigay pa nga siya ng, ng premise na nagbunga ng matinding pagbati ko sa kongresista, particularly coming from doon sa mga kababaihan. Ganyan po talaga ang maaaring maging opinyon ng isang abogado sa isang kliyente. At patungkol sa sinasabi na naging usapin patungkol sa kababaihan, unang-una po, ang pag-i-imagine o pagpapantasya sa isang babae. Kung ito'y nasa isip lamang, hindi natin masasabing ito'y krimen dahil hindi ito na isisiwalat. Nasa puso, nasa utak ng isang lalaki. Pero pag ito'y ibinulalas niya at ipinagmalaki sa publiko ang kanyang pagpapantasya sa isang babae, this is definitely a sexual innuendo. Hindi po ito masasabing walang krimen. The mere fact na sinabi niya to in public, to the public, pertaining to a particular person, it is already covered by Safe Spaces Act. So, hindi pwedeng sabihin na walang krimen kung ito'y ibinulalas at ipinagmalaki pa sa publiko ang isang pagpapantasya sa isang babae. Yusek, bilang babae ba, na-offend kayo? Na-offend ako para sa lahat ng kababaihan, lalo na kung ipagmamalaki pa na karangalan ng isang babae na siya ay pagpantasyahan. Dapat pa bang ipagpasalamat na ang lalaki ay nag-iisip ng malaswa sa iyong pagkababae? Nagkataon lamang siguro na siya ay nakasuot ng isang suit, nakaharap sa isang mic, at may titulo bago sa kanyang pangalan. Kung nagkataon na ang lalaking ito ang nagsalita ay nasa isang kanto, nakahubad, at sinabihan ng isang babaeng naglalakad, na ini-imagine ko kung anong ginagawa ko sa iyo kasi ang ganda mo. Magkaiba ba yun? Kung ordinaryong tao ang gagawa o ang tao ay supposed to be isang honorable. Salamat po, Yusek. Sunod po na tanong, Maricel Halili, TV5. Yusek, follow-up. Yung apology from Congressman Suntay, will that be enough? Nagawa niya na eh. Consummated na po.
Nakita na po natin kung ano ang nasa isip niya, kung paano siya mag-isip, at kung paano siya magkilos kung mayroon siya nakikitang magandang babae. Siguro mas maganda pong itanong niyo yan, lalo na Alvin, itanong niyo yan sa wife ni Congressman Suntay. Sunod po na katanungan, Ivan Mayrina, GMA7. Balikan ko lang po yung nagaganap na hearing. Ikalawang araw po ngayon ng Justice Committee hearing on the determination of sufficiency in substance. Have you had the chance to talk to the President on his thoughts sa itinatakbo ng proceedings sa Justice Committee? Hindi po namin ngayon napag-usapan personally dahil kahapon po nakita niyo po kung gaano po ka-busy po. Nagkaroon po talaga ng special cabinet meeting as early as 9 o'clock in the morning kahapon. At yung pong pagpapatawag ng Pangulo na isang press con ay biglaan din po yun dahil kinakailangan niya pong mag-ulat sa ating mga kababayan. So sa ngayon po ay hindi po namin napag-uusapan ang patungkol sa hearing sa Committee on Justice regarding sa impeachment complaint laban kay Vice Presidente. Mr. Claire, how closely is the President watching the proceedings? Or would you say, is he very much interested in the outcome? Or is he indifferent since, as you've been saying, he would like the process to take its course? Hindi po makikialam ang Pangulo kung ano po mangyayari at magaganap sa hearing sa impeachment complaint laban kay Vice Presidente. Ang tanging nais lamang po niya ay masunod ang proseso, masunod ang konstitusyon, at makita kung ano man ang ebidensya at kung may dapat na managot. Hanggang dun lamang po. Salamat po. Sunod na tanong, Let Narciso, DZRH. Good morning, Yusek. Ma'am, lumusot na po sa komite sa Kamara yung anti-political dynasty bill. Pero may ilang mambabatas na binawi yung kanilang suporta, umatras sa co-sponsorship. Dahil hindi sila sang-ayon dun sa bersyon na ipinasa. Actually, ang sabi ni Congressman Erice ay nambobola lang si Presidente na priority measure itong anti-political dynasty bill. Ano pong reaksyon ng Malacanang? Bakit naman po kay Pangulo isisisi? Kung ayaw niya yung version sa House of Representatives, eh di sa pagka nagkaroon po ng pagdebate, debatihin niya po munang mabuti. Ilabas niya na lahat ang kanyang talino. At kung anong kahihinatnan niyan, hindi naman po siyang mag-isa lang ang magdidesisyon niyan. Ang nakakapagtaka po dito kay Congressman Erice, parang lahat na lang ng kasalanan sa mundo, isinisisi niya sa Pangulo. Trabaho po nilang gumawa ng batas. Kaya trabahuhin niya po iyan kung anong gusto niyang version. Ma'am, nabanggit niyo po dati na nag-usap si Presidente at si ES Recto doon sa posibleng mga probisyon na laman nitong bill na ito. Ano po ba yung gustong ma-achieve ng Presidente at ginawa niyang prioridad itong anti-political dynasty? Katulad nung aking sinabi, yung pinakahuling LEDAC meeting po, yung po talaga ang inuna niya, na gusto niya po itong maipasa. At natuwa nga po siya na umaandar po ito at nung nag-report nga po si si Senator Riza Ontiveros na nagkakaroon na ng public consultation, ang nais lang po talaga ng Pangulo ay mapabilis. At kung ano ang pinakamagandang batas para sa anti-political dynasty bill or rather law, yan po ang nais ng Pangulo. Last na po. May nabanggit po ba siya kung anong level of consanguinity? Wala pa po at pinag-aaralan kung second or fourth. O depende po yan sa magiging version. Ang Pangulo naman po ay pag-aaralan kung ano ang pinakamainam na version at total naman po ay manggagaling ito sa Kongreso. So kapag ka po ito nabuo at naipasa po sa Pangulo, yan po ay pag-aaralan. Para po sa waling katanungan, Chona Yu, DZRJ. Yusek, kahapon sabi ni Presidente, he wants to reduce the excise tax sa petroleum products. What is the ballpark figure that he's looking at? Nung napag-usapan po ito kahapon, wala pong napag-usapan kung gaano kalaki, kung gaano kababa. Basta ang gusto lamang po niya sana ay magkaroon po siya ng power, pero temporary lamang po ito.
At sa panahon po na ganito, na biglaan po may nangyayaring ganitong hidwaan, kinakailangan din po tayo makaagapay sa ating mga kababayan, lalo kung sobrang taas po ng presyo po ng krudo. Ma'am, magkano po yung reduction na gusto niyang ibawas? Wala pong napag-usapan kahapon at makikinig naman din po siya sa mga economic team kung ano yung pinakamaganda po na reduction rate. And what will happen to the programs kung ipatupad nga itong reduction na sa excise tax? Yung mga programs na funded na kinukuha doon sa excise tax? Of course, mag-a-adjust din po. At sabi nga naman po ng Pangulo, ito'y temporary. Para lang po makaagapay tayo kung darating po talaga na sobrang mahihirapan po ang ating mga kababayan sa pagtaas po ng presyo ng krudo. Habulan po na katanungan, Ace Romero, Philstar. So Yusek, related doon, pero di ba meron na pong train lower in there sa certain period na umabot yung threshold ng oil price, pwede nang isuspend. So apparently the President does not view it as sufficient to mitigate the impact of the potential shocks caused by the Middle East. Kasi meron na po nasa train na po yung pwedeng mag-suspend when a certain period, during a certain period umabot yung oil price. Sa huli natin pong pakikipag-usap, ang sabi po sa atin kapag ka po nag-lift or nag-suspend po ng excise tax ay dapat po 2018 to 2020. So sa ngayon po ay hindi po siya umiiral, kaya po ninanais po ng Pangulo na magkaroon ng panibagong batas para po mabigyan siya ng authority na ma-reduce ang excise tax. So since siya mismo nang hingi nito, it will be declared as urgent or certified as urgent. Yes po, dahil po napapanahon. Okay, salamat po. Another follow-up, Ivan Mayrina, GMA7. Pahabol lamang po. Nabanggit ninyo nitong nakaraan na sa linggong ito maaaring maglabas ang desisyon ng Pangulo patungkol sa train law. Sa ICI. Meron na ho ba kalagitnaan na po ng linggo? Malamang po dahil kahapon po ay nakausap din po natin ang OES at ang sabi natin kailangan po na magkaroon na po ng aksyon itong week na po na to. So magkakaroon nga po. We confirm that there will be a decision within the week. Yun po ang plano na sinabi sa akin. Salamat po. Salamat po. Wala na pong katanungan, balik na po sa USEC. Maraming salamat.